Sa kakatapos lang na NBA draft, nakuha nga ng Washington Wizards ang first overall pick at hindi na nga sila nagdalawang isip pa mga idol dahil pinili nila ang inaasahang generational talent na si AJ Dybantsa. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang kwento mga idol dahil sa mga nakaraang trades at blockbuster off-season moves, ang Wizards ngayon ay mayroon ng isang nakakagulat at pinalakas na roster ngayon. Isipin nyo ito mga idol, maglalaro ang rookie sensation na si AJ Dybantsa kasama ang isa sa pinakamahusay na point guard sa liga ngayon na si Ice Trae Young. At hindi lang yon mga idol, nandyan din ang napakalakas at dominanting big man na si Bro Anthony Davis. Idagdag pa natin ang defensive anchor na pumapangalawa sa Rookie of the Year voting noong 2025 na si Alex Sarr. Kasama ang iba pang solid role players. Mukhang hindi napapayag ang Washington Wizards na magiging cellar dweller lang o kulelat sa liga. Papalag na sila ngayong season. Kaya naman sa video natin ngayon mga idol, hihimayin natin at i-breakdown ng mabuti kung ano ang pwedeng marating ng bagong roster na ito ng Wizards. Gaano ba talaga kalakas ang first pick nila na si AJ Dybantsa? Instant title contender na ba sila sa Eastern Conference? Sino-sino ang bubuo sa kanilang starting five? At ano naman ang kanilang weakness sa kupunan ito? Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, una sa lahat, pag-usapan muna natin ang man of the hour, ang kanilang first overall pick na si AJ Dybantsa. Para sa mga hindi pa masyadong pamilyar sa kanya, si AJ Dybantsa ay isang 6'9" forward na may halos 7-foot wingspan. Siya ay tinuguri ang number 1 prospect hindi lang dahil sa kanyang ideal na basketball frame, kundi dahil sa kanyang napaka-advanced at kumpletong offensive arsenal. Bago pa siya pumasok ng college, pinatunayan na niya ang kanyang galing sa international stage. Naalala niyo pa ba ang 2025 FIBA Under-19 World Cup? Siya ang namuno para iuwi ng Team USA ang gold medal na kung saan siya ang tinanghal na MVP at kasama sa all-tournament first team. Pagdating naman niya sa kanyang nag-iisang college season sa BYU nitong 2025-2026 season, nagtala siya ng napakabagsik na numbers. Pinangunahan niya ang Bone Division 1 men's basketball sa scoring. Nag-average siya ng team high na 25.5 points, 6.8 rebounds, 3.7 assists at 1.1 steals per game sa loob ng halos 35 minutes of action kada laro. Well, ano ba ang mga specific strengths ni AJ? Unang-una ang kanyang shot creation mga idol. Isa siyang lehitimong 3-level scorer. Kaya niyang gumawa ng sarili niyang tira kahit gaano pa kahigpit ang depensa. Mayroon siyang elite ball handling skills para sa isang 6'9" na player. Kaya niyang mag-isolate at mayroon siyang napaka-smooth na pull-up jumper. Sa loob naman ng paint, ginagamit niya ang kanyang haba at athleticism para tapusin ang play kahit may matinding contact. Ang kanyang field goal percentage sa BYU ay umabot sa 51% mga idol na napakataas para sa isang player na madalas kumuha ng jump shots. Sa 3-point area naman, kumakana din siya ng 33.1%. Isang disenteng numero na nagpapakita ng kanyang potensyal na maging elite shooter, lalo na kapag nahasa pa ng mga NBA shooting coaches. Magaling din siyang kumuha ng foul. Patunay dito ang kanyang 77.4% free throw shooting sa mataas na volume. Well, bukod sa scoring mga idol, isa ring underrated playmaker si Dybantsa. Ang 3.7 assists per game niya sa college ay patunay na kaya niyang basahin ng depensa at hanapin ng mga open teammates kapag nagdo-double team sa kanya ang kalaban. Sa defensive end, ang kanyang lateral quickness ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang maging isang elite two-way player sa wing. Para sa Wizards, hindi lang sila nakakuha ng scorer mga idol. Nakakuha sila ng isang franchise cornerstone na handang-handa na para sa NBA physicality. Ang potential niya ay madalas kinukumpara sa mga elite wings tulad ni na Jason Tatum at Paul George. Kapag binigyan mo siya ng bola, magtiwala ka, may magandang mangyayari mga idol. Isunod natin ay ang presensya ni Bro si Anthony Davis. Kung titignan natin ang history ng Wizards sa mga nakalipas na dekada mga idol, matagal na silang walang dominanting big man na kaya mag-take over ng laro sa magkabilang dulo ng court. Ang pagpasok ni Anthony Davis sa roster na ito ay isang napakalaking paradigm shift. Lahat naman tayo ay alam kung ano ang kayang gawin ni AD kapag healthy siya. Isa siyang perennial All-NBA at Defensive Player of the Year candidate na kaya mag-average ng humigit kumulang 24 hanggang 25 points per game, 12 rebounds at 2 hanggang 3 blocks per game. Ang pinakamalaki maitutulong ni AD sa Wizards ay ang kanyang elite interior defense at rim protection. Sa mga nakaraang taon ng Wizards ay palagi nasa ilalim ng liga pagdating sa paint defense. Lagi silang nabubutasan na tinaatake sa loob, pero dahil nandyan na si AD, magkakaroon na ng takot ang mga kalaban na umatake sa basket mga idol. Bukod sa depensa, ang offensive versatility ni AD ay babagay na babagay sa kasalukuyang sistema. Kaya niya mag-pick and roll, mag-pick and pop gamit ng kanyang mid-range jumper, mag-post up kapag may mismatch at tapusin ang mga lob passes. Hindi niya kailangan mag-dribble ng matagal para makiscore
score mga idol, kaya hindi siya makikipagagawa ng hawak ng bola kina Trae Young at AJ Dybantsa. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan ng maestro ng opensang ito, si Ice Trae Young. Well, si Trae Young ang magiging motor at utak ng Wizards sa offense. Alam natin na si Trae ay isang walking double-double machine, isa sa mga natatanging player sa modernong NBA na kaya mag-average ng 25 to 27 points at 10 assists per game sa isang buong season. Ang playmaking vision at passing accuracy ni Trae ay nasa elite tier pa mga idol. Literal nakapantay ng mga tulad ni Luka Doncic at Nikola Jokic. Sa roster na ito, hindi na kailangan ni Trae na pasanin ng buong opensa gaya ng ginagawa niya minsan sa Atlanta noong mga nakaraang taon. Ngayon, mayroon siyang mga legitimate star at elite lab threats na kasama ang kanyang gravity mula sa logo dahil alam naman natin na kaya niyang tumira sa napakalayong distansya ng may kumpiyansa ay mag-oobliga sa mga defenders na idikit sa kanya ang depensa kahit lagpas pa sa 3-point line. Ang resulta nito, napakalaking espasyo at butas sa gitna ng court mga idol. Bukod pa rito ang leadership at subok na clutch gene ni Trae ay magiging napakalaking tulong. Hindi siya natatakot kumuha ng game-winning shot sa mga huling segundo ng laban. Siya ang magiging perpektong mentor para mag-guide ang rookie na si Dybantsa kung paano mag-navigate sa bilis at pressure ng laro sa NBA. Ngayon, dumako naman tayo sa isa pang napakahalagang piraso ng puzzle. Ang batang French phenom at big man na si Alex Sarr. Nakuha ng Wizards si Sarr bilang second overall pick noong 2024 NBA draft. Nakita natin na malaking improvement niya mula sa kanyang unang taon patungo sa kanyang ikalawang season, mula sa pag-average ng 13 points at 6.5 rebounds bilang rookie na kung saan siya ay naging fourth sa Rookie of the Year voting. Umangat ng kanyang laro mga idol at nagtala siya ng 16.3 points at 7.4 rebounds per game sa kanyang sophomore season bago siya nagtamo ng foot injury. Pero ang pinakamalaking asset ni Sarr na dadalhin niya sa bagong roster na ito ay ang kanyang elite shot blocking ability. Nag-average siya ng 2 blocks per game sa kanyang pangalawang taon. Ang frontcourt pairing ni Anthony Davis at Alex Sarr ay isang absolute nightmare para sa kahit sinong team na gustong umatake sa paint. Kaya ang tanong ngayon, sino-sino ba ang bubuo sa posibleng starting 5 ng bagong Washington Wizards na ito? Well, sa point guard, automatic na yun, walang iba kundi si Trae Young mga idol. Siya ang floor general at pangunahing ball handler. Sa shooting guard naman, kailangan nila ng isang low usage 3-and-D player na hindi kailangan ng maraming touches pero kayang dumipensa sa pinakamagaling na guard ng kalaban at tumira ng open catch and shoot threes. Posibleng mag-start dito ang pambatong bata ng Wizards na sina Bilal Coulibaly o kaya si Kyson George. Pareho silang may haba, defensive instinct at nag-i-improve na perimeter shooting na swak sa kailangan ni Trae at Dybantsa. Sa small forward, siyempre ang kanilang bagong between na si AJ Dybantsa. Ang role niya rito ay maging secondary scorer at slasher habang ini-integrate ang sarili sa pro level. Sa power forward, ilalagay natin ang versatile defensive big man na si Alex Sarr at sa center naman, siyempre ang haligi ng kupunan na si Anthony Davis. Well, ang first 5 na ito ay may perpektong balanse ng elite shot creation, malupit na playmaking, napakalaking size at nakakatakot na rim protection mga idol. Isa itong napakabigat na starting unit na walang duda na kayang sumabay sa kahit anong team sa buong liga ngayon. Pero tulad ng kahit anong team, walang perpekto mga idol, kaya pag-usapan din natin ang kanilang posibleng weakness. Una na dyan ang point of attack at perimeter defense. Well, kahit na may dalawang halimaw na shot blockers sa loob, alam nating lahat na si Trae Young ay madalas natin na target at inahanap ng mga kalaban sa switch and pick and roll. Dahil sa kanyang liit at limitasyon sa depensa, kailangan ng matinding tulong at defensive schemes mula sa coaching staff para maitago si Trae sa mismong point of attack. Pangalawa ang health at durability. Ito marahil ang pinakamalaking question mark at banta sa kanilang success mga idol. Si Anthony Davis ay may mahabang history ng injuries at si Alex Sarr naman ay nanggaling din sa foot injury nitong mga nakaraang buwan. Kung gusto ng Wizards na makarating sa NBA Finals, kailangan nilang i-load manage ng maingat ang kanilang mga big men upang pagsapit ng playoffs ay 100% healthy at sariwa sila. Pangatlo ang bench depth at cap space limitations. Sa pag-build ng ganitong klaseng roster ngayon, lalo na at may malalaking max contract sina Trae at AD, malaking posibilidad na manipis ang kanilang bench o second unit mga idol. Kakailanganin nila ng matinding contribution mula sa mga veteran minimum players, mga undrafted gems o pag-step up ni Corey Kispert at iba pang natitirang role players para hindi agad mabugbog ang starters sa 82-game season. Ang pinakasusi rito ay chemistry. Kung mabilis na magkakaamuyan at makakabuo ng magandang samahan ng apat na bituing ito at kung tatanggapin ng maluwag ni AJ Dybantsa na baka sa unang taon niya sa NBA ay kailangan niyang mag-adjust sa pagiging third option behind sa mga veteranong sina Trae at AD. Asahan nyo na aabot sila sa minimum of 50 wins mga idol. Hindi malabong makita natin ang Washington Wizards na nakikipagbakbakan sa Eastern Conference Finals kung mananatili silang malusog. Napakalaki ng potensyal ng team na ito para gumawa ng matinding kasaysayan at ibalik ang glorya sa Washington. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa bagong roster ng Washington Wizards?